Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Biyernes, adlaw stong bala ang Bata Senior Santo Niño, pitsa 8 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Kami yung mga lagad sa kanginan, ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimentod sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya attorney atong unahon ug tak-ang atong weather update. Tak-ang nato itong weather update dito sa linya partner, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Visayas. Maayong buntag, Ma'am Ana, kumusta to ang panahon diha? Yes, may buntag sir, may buntag sa tanto nating paminaw and mo kay atong weather update. Easterlies nagapekta na sa karon sa ato nakumbay sa itong nasod and lakip na diri sa Visayas. And update sa tagina monitor nga bagyo gawa sa area responsibilities, sige bagyong hagupit nagpabilin isa ka tropical storm and anaasa may 1,615 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Bisa atong track, posible ni siyang mosod sa atong area of responsibility, ugma or sa Domingo. And apan karon sa analysis, less ang chance ang landfall kini apan magpadayon tang monitor sa update sa inyong bagyo. Sa tong hangin ug sa kadagatan, sa tong weather condition karon, posible ta makasinati o generally fair weather o init nga panahon and ubos ang chance kita magulan karong adlaw. Sa hangin ug kadagatan, hinay nga to sa kasarangan nga hangin sab ang magapasalabi ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan ang pagbalon. And diri sa Subo, ang kadagatan na ay pagtaob alauna 40 sa hapon muna sinigal alas 9:41 sa kagabion. Total temperature forecast na sa 26 to 32 degrees Celsius, ang heat index posibleng nasa 38 degrees Celsius ang labing taas. And ang adlaw mosalop niya alas 5:57 sa hapon. And mga itong latest, gikan nila sa Pag-asa Visayas, diri sa Mactan Cebu, kini si Ana Dumdum, maayong butag, salamat. Dagang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, slow GDP growth worries business leaders. Sa Super Balita, dekorasyon sa ASEAN, giguba. Sa The Freeman, BBM calls for peace over Cambodia and Thailand border row. Sa Banat News, ni overtake, duha patay. Why helmet, why lisensya, sakay og motor. Sa Philippine Daily Inquirer, NBI checking for other victims of Mabanta. Sa The Philippine Star, court junks VP husband's plea to stop impeachment. Sa Manila Bulletin, Marcos plays peacemaker. Ug sa Tempo, hammock horror. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntag. Lapu-Lapu City Police Office gitahasan sa Police Regional Office 7 kun PRO 7 sa pagsusi sa giingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit sa kadalanan sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga CCTV camera gipangsubay na sa kapulisan. Ang kasayuran ni Arnold Bustamante. Mihimo na silang investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office sa gingong pagguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit na gibutang sa kadalanan. Mato ni Police sa Colonel Kimberly Muritas, PRO7 Chief of Staff ug samtangan nga ASEAN spokesperson nga ilang gitingmuha nga mailhan ang naghimo sa pagguba sa mga dayan-dayan. Yang gipasabot nga kwarta sa gobyerno ang gigasto sa mga decoration ug ang ngayon lang nga ilhon og pasakan og kaso ang naghimo niini. Awhag sa Police Regional Office 7 sa publiko nga ampingan ang butang nga iya sa gobyerno tungod kay buhis sa mga tao ang gigasto ug gipalit niini. We remind the public to please take good care of our government properties. Pera po natin yan, no? Pera natin ang ginamit dyan, pinambili dyan. So, wag po natin sayangin yung resources, yung pinupuntahan ng taxes natin. That's the money of the people, and we request and we seek everyone's cooperation to secure all these properties, to make sure that we show the beauty of Cebu. Gibutyag ni Muritas nga ang tanang CCTV camera sa Dakbayan sa Lapu-Lapu makita sa Multi-Agency Command Center kon MAC lakip na sa syudad sa Sugbo ug Gamandawe subay sa karihukan sa 48 ASEAN Summit. Ilang gipangsusi aga mga CCTV mataga iskina sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron mailhan kung kinsa ang naguba sa mga dayan-dayan. Lakip sa makita sa CCTV ang tanang deployment sa kapulisan ug kasundaluhan alang sa seguridad sa mga delegado. Una nga miawhag si Mayor Cindy King Chan sa kapulisan nga ilhon kinsa ang naguba sa ilaga gipamutang nga dekorasyon sa Barangay Ibo nga giagian sa convoy sa mga delegado sa ASEAN Summit. Siyang post sa social media ayang gipahibaw ang mga upunganon nga mohatag siya og ganti sa makatudlo sa naguba sa mga dayan-dayan sa daplin sa karsada. Arnold Bustamante, CCT News. Samtang syudad sa Mandawi planong mohatag og ganti sa mga makatudlo sa mga tao nga giingong responsable sa pag-vandalize sa mga koral sa syudad. Dili kini ang unang higayon nga ang bag-ong ipintalang mga koral gihugaw-hugawan. Ang kasiguran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Giangkon sa mga opisyal sa syudad sa Mandawi nga hagit alang kanila ang pagmino sa vandalism sa mga koral.
Tungod niini, nagpatuma na og mga lakang sa tinguha nga mahunong kini. Nakigalayon sa konseho sa syudad aron sa pag-amend sa curfew sa minor de edad sayo nga pagpatuman sugod alas 10 sa gabi. Gipaamindar usab ang anti-vandalism ordinance. Apan aduna gihapoy naghugaw-hugaw. Gani ang bagong gilimpyuhan o gipintalan para pag-andam sa ASEAN Summit ang givandalize na usab pagbalik. Tungod niini, giplano karon nga motanyag og ganti sa mga makahatag og impormasyon o makatudlo sa mga tawo nga responsable sa pag-vandalize sa mga pader sa syudad. Hugaw-hugaw, kung dili magali mo kasumbong kay inyong silingan, pwede ba ninyo mabidyohan lang yan. Pada sa atong Mandawi Affairs na kanang Facebook page. I was considering magani using my personal funds na mahatag og award. Tag 2,000 ba or award o reward. Reward na kung pinsan ni makasend og video, kung pinsan ni mga naghugaw-hugaw para ma-minimize. Gusto usab nga hugot nga ipatuman ang community service isip silot batok sa mga masakpang mag-vandalize. Dili gini nato ma-eradicate or at least ma-minimize kay ato mong ganing syudad niya. Kusog kita bari mga bisita diri yung sa tamalipay murag ingnon tag pugawa sa na inyong balay di ba kana inyong syudad. So, para ato maning tanan. Diba sumaintag ka ng tinabangay lang sa ta. Matod ni Uwano nga ipadayon sa syudad ang pagpanglimpyo o beautification bisan pa og mahuman na ang ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, giingong kapin 4 milyones ka mga tinun-an lukup nasod ang maayo nang musabot sila mga leksyon sud sa ilang tunghaan. Kinamoy na himong report sa Department of Education na ining pagtapos sa school year 2025-2026. Ang kasayuran ni Hatun Gia Navarro. Gitaho sa Department of Education nga maayo na ang pagbasa o pagsabot sa moabot sa 4.5 million ka mga estudyante sa tanang grade levels lukop Pilipinas ning pagtapos sa school year 2025-2026. Gikan kini silang kahimtang kaniadto diin hinay ang ilang literacy skills o pagkat-on sa ilang mga gipampasa o sa mga nakita sa matag leksyon. Matod di Education Secretary Sani Angara nga resulta kini sa subsob nga pagpaningkamot sa ahensya pinagi sa mga remedial o ubang literacy programs sulod sa eskwelahan. Tungod dini, hinay-hinay nang nakabot ang pagmenos sa ihap sa mga tinun-ang naglisod sa pagsabot. Gisiguro gyapon ni Angara nga mulambo ang learning recovery pipeline sa mga estudyante gikan sa primary level hangtod na sa senior high level. Base sa ilang comprehensive rapid literacy assessment, rapid math assessment o Philippine Informal Reading Inventory kon PhilIRI ni menos ngadto sa 2.2 ang mga estudyanteng naglisod sa pagkat-on o adunay low literacy skills. Gikan kini sa 6.7 million ka mga tinun-an nga natala sukad sa pagsugod na sa school year 2025-2026. Ang mga estudyante nagkinahanglan niya ng panahon na o din nila ang tabang alang sa pagbaton og foundational skills sama lang sa phonemic awareness, decoding o basic comprehension. Mao padayonon ni Secretary Angara ang mga interventions sa DepEd aron makasabot ang mga tinun-an sa matag leksyon ug hayan makakuha sa mga skills nga gikinahanglan apil na ang pagsabot sa mga butang-butang sa palibot. Gia Navarro, CCTN News. Sa laing balita, pagbinayloay sa mga produkto ug maayong pamuyo gisiguro sa mga nasod sa Southeast Asia bisan sa nahimong epekto sa giyera sa Middle East. Kini gituki sa serye sa mga meetings isip kabahin sa mga kalihukan sa ASEAN Summit dinhi sa Subo. Mubalik si Gia Navarro. Common denominator sa mga meetings sa lain-laing council o committees o sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN ang epekto sa giyera sa Middle East. Sa Economic Community Council meeting nga gipanguluan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, gitinguhan nilang mapadayon ang pagbinayloay sa mga produkto tali sa 11 ka mga nasod sa rehiyon. Kinibisan pa man og naapektuhan ang logistics sector tungod sa nagkasakang presyo sa krudo nga may epekto sa nagpadayong kagubot. Sumapa ni Roque nga kung maggamit nila ang mamahimong kasabutan, unsaon pagpadayon sa pinalitay sa mga produkto, hayan masalvar pa ang ekonomiya sa isig kanasod nga di halos matandog bisan sa krisis. And that it remains just as critical today. Because the challenges we face now, from rising energy costs to supply chain disruptions, are, at their core, disruptions to connectivity.
and their effects are immediate, felt across our economies and by our people. Hila ni Roque ang kontribusyon sa Sugbo isip ganghaan kon gateway sa trade and industry sa nasod ug sa rehiyon ug mayong dapit aron magpadayon ang nagkadaiyang negosyo kay pinaagi sa maayong pagpakig-alayon ug glarong koneksyon makalingkawas kadugayan ang Southeast Asia sa epekto sa global fuel crisis. Because beyond this room, what matters is impact. Our people will not see the discussions, but they will feel the results in stable prices, functioning supply chains, and continued opportunities. Samtang sa ASEAN Political Security Meeting, gitingo sa mga ASEAN member states ang malinawong pamuyo bisan ug padayon ang panagbangi sa isig kahabig sa Middle East. Gipanguluan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga diskusyon bahin sa hugot nga seguridad, pagtahod sa international law ug maayong koordinasyon sa isig kanasod. Gawa sa lain-laing hulga sa palibot, gibantayan sa mga nasod ang cybersecurity diin. Gikabalakan ang posible paggamit sa modernong teknolohiya aron makahimo og krimen. Our vision is crystal clear, a peaceful, stable, and secure region based on the fundamental principles as enshrined in the ASEAN Charter, the UN Charter, and principles of international law. Dili kay inusab sa mga nasod sa Southeast Asia nga mopasulabi pa ang transnational crimes ngadto sa isig kanasod. Mong kinahanglanon ang commitment sa mga member countries. I look forward to our discussions today as we take stock of the progress thus far in this political security pillar under the backdrop of recent developments concerning the region's political security landscape. Kung sumadahon tanan-tanan ang mga isyong gipangtuki sa ASEAN karong adlaw dinhi sa Sugbo, kinilang ang gisiguro sa mga delegado gikan sa isig kanasod sa Southeast Asia. Kinahanglan magpadayon ang pagbinayloay sa serbisyo ug produkto tali sa isig kanasod samtang gisiguro ang mas luwas nga pamuyo bisan pa man sa lain-laing hagit nga gatubang sa rehiyon. Reporting gikan diri sa International Media Center, Gia Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga tawo nakalas sa panagbangga sa Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando. Driver sa van gikustodiyan na sa San Fernando Police Station ug giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ang patay sa natubong nga panagbangga tali sa Toyota Hi-Ace van ug motorsiklo alas 3:35 kaninang kadlawon sa National Road sa Barangay Pitalo sa lungsod San Fernando, probinsya Sugbo. Ang mga nakabsan nga sakay sa motorsiklo gila nga sila nga Bon Castillo, 16 anyos ug iyang angkas nga si Gisninio Iran, 18 anyos, puros taga Barangay South Poblacion, San Fernando, Cebu. Sa investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station ubos sa kamanduan sa Hipinini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios nga nagsubay ang gaduha sa nasudnong karsada sa Barangay Pitalo sa managlahing direksyon. Ang Toyota Hi-Ace van nga gimaneho ni Ayan na Pahina, 43 anyos, taga Puol, Barangay Bangkal sa sudad sa Lapu-Lapu, paingon matod pa kini sa norte samtang ang motor paingon ngadto sa habagatan. Pagabot sa Barangay Pitalo, may overtake ang Hi-Ace van sa gisundan ini nga sakyanan og may counterflow sa pikas nga linya. Dili ang naigo ang gikasugat nga motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Tungod sa kusog sa impact ang driver sa motorsiklo ug ang angkas nini aga nga nagpot og nahagba sa sementado nga karsada. Bisan nga nakasuot og crash helmet ang duha nga silang Castillo ug Iran, apan patay gihapon ni diha-diha dayon. Human nakaangkon og dako nga kanaot sa dawas ug ulo niini. Gidala gihapon sa tampalanan ng duha, din dito sila formal nga gideklara sa mga doktor nga patay na. Kasamtangan nga gikustodiya sa San Fernando Municipal Police Station ang driver sa Toyota Hi-Ace nga si Pahina ug magatubang kinig reckless imprudence resulting in double homicide. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Nya dili lang siguro nato athon partner. Sa atong pagbalik magisgot-isgot tag mga pipila ka issue. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu may buntag Pinoy kagahapon Pinoy. Kagahapon partner gibasura sa korte. Pasig mo bali na kag nationality ha kay daghan kay mga ministers dres ASEAN ka. Panoy. Pasig mabolkya na kay kahuman. Sultan Volkia. Niari ra yung taon siya kuno nagpiloto sa iyong kagalingon gikan sa Pilot man siya. pilot yun Bongga, siya. sa iyang own plane, luxury line. So, anyways, partner, gibasura sa usa ka korte dito sa Quezon City. Katong kaso nga gi-file sa bana ni Vice Presidente Sara Duterte si Attorney Mans Carpio nga supposedly pahunong sa impeachment proceedings batok sa iyang asawa nga si VP Sara diha sa Kongreso, diha sa lower house. So ang temporary restraining order wala gikuan. Wa kapasar ang ilang request. Yes, ang PRO or atong preliminary injunction wala gihatag sa korte kay matod sa korte you are barking up the wrong tree. Dili kami diri sa RTC ang dapat ninyong pangayuan ani kay kini although makakuha man kag prohibition, makakuha kag TRO from lower court, dili lang sa Supreme Court, pero pag
pag-evaluate sa RTC sa merito sa kaso o sa mga allegations dito sa complaint, medyo doon naman siya kuan nga ang Supreme Court lang ang desisyon ana partner. Unsa ilahang kuan attorney? Other recourse. Ang other recourse nila, then they have to file it with the Supreme Court. Kay kini gidismiss man siya dili based on the merits but based on the lack of jurisdiction on the part of the RTC. Of the RTC. So dili sila mag Court of Appeals, diretso sila sa Supreme Court. Yes, because kuan man ni siya partner, a case of transcendental importance. When we say transcendental importance, murag kuan kay siya kining bugat unya dayon makita sa nato nga dapat paspas ang relief nga gipangayo. So Maong paspasad ni ang desisyon. Mo na siya partner. So karon I don't know sad unsa ang exact nga mga lakang kay daghan man sila abogado. In fact, they have a law firm. So sa ilang kuan, sa decision sa order sa QC or Quezon City Regional Trial Court Branch 81, gi-deny ni ang petition ni Attorney Mans Carpio nga ngayon ta siya prohibition of writ of preliminary injunction. Yan tong gikiha sila si atong speaker Boji D, sila si Representative Jervil Luistro o katong BIR Commissioner Charlito Mendoza. Tungod kay gibutyag ang ilahang mga sulod sa ilahang mga bangko inana. Yes, partner. So karon ambot kung unsay sunod nga lakang ani partner, but mo lagi na daghan gyapon nang utana nga kini ba imong gi-question ang pag-disclose, but wa nimo gi-question ang authenticity or ang pagka-tinuod or dili tinuod sa ilang gi-disclose. So dili wa siya niingon nga di na tinuod ang inyong gipakita, ang iyang gipangutan nganong inyo man ang gipakita. Pwede ba di lang ninyo ipakita? Kana sa partner. Kay mo man ang purpose no nga makuha ka og injunction. Aron kapugnan ang padayon nga pagpakita og pagyagyag sa mga unod sa imuhang mga bangko. So mo na, and then diha sa kuan sad sa lower house partner. So, murag in the there. In the there. Murag nidaghan na kuno ang mga kongresista nga nisuporta aning pagpa-impeach sa Vice Presidente. Naa kuno sila enough nga number of potential signatories nga mupirma aron kining articles of impeachment matransmit didto sa Senado. So, kisa may nagsulti ana? Ang nagsultian ni partner wala ni gipanganlan sa mga sources gikan sa mga sources lasad nga gikan sa chamber dito sa House Justice Committee. Unya naani sila numero nga gi-mention 215 ka signatories na kuno nya ang ilang kinahanglan ani I think 100. Actually murag mao ni ang giingon ni Congressman Ridon. Terry Ridon. Katubang sa party list ba? Mo man yung gihatag nga number 215 House members kuno ang musuporta sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini mo giingon sa kaning sakop sa Justice Committee nga si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Unya kanang gikan sa ilang mga konsultasyon kuno karon naabot na sila 215 ka House members supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang uban doon ako'y nakita ang mga kongresista, ang ilang mga social media posts, ilang gipang butang na nagsugod na sila konsultasyon unsa ang kanang sentimiento sa mga tao. Doon ay nag-ingon nga ang uban ganahan nga doon na uban kanang kung imuhang binugoy nga istorya ato ni nagsugod nagpanghapin nga kanang ang pagsuporta sa pagduso sa impeachment nga to sa Senado wa nagpasabot nga gikombikto ang Vice Presidente kundi igo lang ning giduso nga to sa Senado aron mahisgutan ang mga detalye kay gusto sad ang mga tawo mahibaw unsa gyud tinuod. Mao sad na kay didto sa sa Senado murag naa say mga hungihong nga doon na kuno niya mo motion or mo move nga i-block kuno ning impeachment. And if that's the case, kung i-block ang impeachment o kung uyunan, posible nga dili na ta makakita og trial. O kung di ta makakita og trial, you know what that means. Ang pangutana na baslay numbers nga absent pa ng uban. Absent ang uban. Waman si Senator De La Rosa makabutar day siya. Oo, bitaw to. Ulo uy. Kinahanglan siya magpa-present sa. Oh, he has to be there. Sakto di ay tuod Di partner. baka pwede mo ingon nga i-text lang ni nako nga na ako. Dili uy.
you have to be physically present in order to vote for or against. Unya, pwede ka na nga for purposes lang of voting for the impeachment. Mutunga lang ka. Pwede, excuse me ma'am, excuse me sir. Pwede I ka vote mag- yes, I vote Oh, no. vote yes. Ana. Ikaw man, di na sad mo boto, marag tagulilong. Ambot, unsa na nila no? Basta kaning ilang gibuhat karon kumuda yun man gyud ning 215, this is sufficient enough ang gidaghanon para maduso na ngadto sa Senado no ang kining trial sa Senate unya kana kung kung ang advance ra kay no pero kung maduso ngadto, kung makalusot ngadto, kung mahigayon gyud ning pagtaral o pagpahigayon og trial didto unya makapatud ang sad-an mo or sad ni mo kanang ban niya sa pagpapili sa any elected office in perpetuity, di ba? Yes, I think that's also a good point nga imong gi-raise, partner. Kanang, di ba, we have been saying the purpose of an impeachment is to remove the impeachable officer from office. Pero nailaing purpose ang impeachment, which is to determine whether kinahanglan ba siya nga i-disqualify perpetually. So, ako nang na-open up, partner, because there's a possibility nga, what if mo resign na lang kuno? Di ba? Kung what if mo resign, stop na ba ang impeachment proceeding? Na mga niingon nga, dili, pwede. Kay, di man ta maka-determine kung kinahanglan ba siya i-disqualify perpetually. Kung dili ta mo trial. So, mo imong trial by absentia, bahalag ni resign ka diha, but continue lang gihapon. Padayon ra gyapon siya. Okay. So kana sad no, I'm sure ang uban pud nga mga abogado nga modapig nila will also kanang go against that kay ila sad siguro hunahuna ato ning kuanon, ato ning babagan mangita sa taglain kay kung do naman kay koy numero 1 nakatunan sa law school sa gamayng panahon attorney is that dunay law nga mugukod pero do naman sa gibalaod nga mo depensa eh. Oh na, yun. Di yun na pwede nga one-sided Why, na absolute. balaod. Mo bitang kana si Lady Justice kay gitap-tapan ang mata. ang mata. Kay wa man siya kay baw kung asa mo tip ang scales in Asa whose mo favor. timbang. O wala siya So partner. depende na lang yun ni sa abilidad sa mga abogado. Tanaan ni nato. Hinaut lang dili lang sa abilidad sa abogado but based on the merits yun sa kaso. Nga dili lang ma-technical, dili lang sad makuan but based Wala on gyud the di man ka procedural. makakita sa merits kung banga yung mga abogado. Sige lang inigtiog objection. Ana. Kung sa may basis Ang wala answer lang. kung ako kung mauna kong role lang object yun ko sige kung object Wala gyud ang yan. tod. Moingon Maglago makana ka. on say basis mo. Oo. Kung may basis nimo wala lang ganahan lang kumo object. Di ba? So sao man na. Nya pila so- gud na ka votes ang needed inigabot sa Senado kung tinuod ng 9 250. kuno, 9 og 16. 9 ang numbers na kinahanglan ni VP Sara, nya 16 ang to vote to convict. 2/3 Oh, kanang 2/3 16 of of 24. 1/3. Unsay kinahanglan 9 ang 9 ang vote to acquit. para di sila matapok. Okay. Nya, wa lagi ko nung usa. Sa Bitaw. na unsa na Bitaw, murag no? kinahanglan tag importante katong kinahanglan niya ako napakay naong ikapakita ana. Ya, kuan Wa excuse naman ka o kining absent man ka for the longest time. Kung di makaabot og siyam, Kung di di sila makaabot siyam. makapugong. Oh, yes, kana. Sao man na ha? Unya, karon kay dako na binig puruhan kay naamboy moingon kag 215 daghan-daghan na oy. Yeah, I think Pila it ka will book be easy. need sa house? 100 ka 108 pila. ra. Oh. So it will be easy for the House to pass this. Nga, pag-ingon pang ni Representative Terry Ridon nga murag ni equal na kuno siya natong last year's impeachment case in terms of support sa lower house. Kay murag pari-parihan na ang numbers nga nag-gather. So muna siya partner. Sao man na no? Ug maabot nga to nya absent lagi tong usa, will it have a bearing the presence or the absence of Senator Bato de la Rosa kay kung mayong kag 9 imong kinahanglan kinsa man Padilla, Robin Padilla, Bongo, naa. Amy Marcos, Yes, naa. Peter Cayetano, Yes. Marcoleta, Villanueva, Cheese Escudero maybe. Oh, kay Si gigukod man siya. Camille. Jinggoy. Oh, Jinggoy. Yeah, Nya si Bato. supposedly si Bato de la Rosa. Ang klaro niya, wa pa sad tay klaro ha basig na ay mga mo
layat Mo labang pod. Mulabang. Bitaw, no? Saan man ni? Bato pa man ko na sila nagsabot. Or di ko matuog, wa mo nagsabot. Pero mauna, sakto. Kasiyam si Bato. Saan man na ni mo? Well, ambot lang partner kung sila na mismo siguro ang moingon siguro si VP Sara nga tambong sa dito Yorbe. I'm sure nangita sa sila swing votes kung kinsa ang mo labang, no, aron susi na sila. Well, anyway, ato lang nang atangan, but di pa man na moabot problema sa Senado kung di man na malusot sad sa Congress. So kana mo'y kanang atanganan og kanus ug unsa say paagi sa voting. Will these members of Congress be brave enough to kanang say nga amo nang iduso because we want the truth, or will they also be brave enough to go against the other camp nga dili lang mo pirma na kay kuan whatever reason, di ba? Yeah, exciting times. Tanaw sad nato ang mga kongresista nato sa Cebu partner unsaon sa kanila pag-vote. Kay no? You never know. Kay ang uban baya in politics and relationships, di biya ka kaingon kung unsay gimbugaton sa imuhang kuan relasyon. Is that bugat enough for you to kanang block anything, or is that also bugat enough for you to consider na ako lang yun ning ipaabot dito kay ako mismo bisag suod mi kanan ko makabaw sa tinuod. Or dan na say mo ingon nga dili lang kay wa biya ni abi uban mo ingon dili lang kay wa man mi away ani niya, di man mi kontra, or wa man sad ni siya nang hilabot nako kanang inana nga mindset ba. So for whatever reason, we will see, no, kung unsa. Bisag unsa ilang rason nga invoke diha partner, I think at the end of the day murag they are accountable to their constituents. And at the end of the day, bisag unsa ilang rason, dili gyud tanan malipay. Dili There would always be people kanang muabiba, but there would always be people na wa ka nagkuan, mauni mauna. Yes. So, kana tanan para nako in voting kanang there are a lot of things that you need to consider, no, if you are in the position to vote. So whatever those reasons may be, depende sad na sa imuhang konsensya. Dili. Not even konsensya. Because I remember before I was asked to vote and someone called me up and told me nga hadlok man kasi mong auntie, no? And ako ni ingon you go out like no. Why would I be scared of her? I have my own mind. Ana ba? So ang uban will think nga you're voting along party lines, you're voting along family lines, ano. Ang uban po that's the natural course of things man. Pero depende pod. Depende gyud sa leader, no? Kay nay mga leaders nga they really speak their mind, they really go against the grain. Bisag unpopular pa ang decision. Kana pod. Ganahan pod ko ana because it makes me see other perspectives, attorney. Yes, tinuod. Unya ka naging ganahan sa kumamina kung giunsa pag come up or arrive at anang decision. Kana nga decision ba mo di ay ano ba? Kay usahay kung naa naman gud tay bias or prejudice atong kaugalingon nga murag nag-expect na ta, and then sometimes we tend to think nga kita ra say sakto. I-lump na sila. And then but if psychology biases, there would always be biases. It's what you do with those biases that determines kung unsa pod ang imong quality as a leader. Yes. You may not like a person personally, but if there is a responsibility in public office for you to go against or to favor, then kana mao na giingon na makit-an ra sad gyud na din ha. Ya unsa man to kung nabasahan nga murag ni balitok naman kuno ang usa ka naamang kunoy usa ka representative from Cebu nga ni balitok na. Unsa ni balitok? Unsa pasabot nga ni balitok? Ano na koy nabasahan nga kining column recently nga doon na kunoy usa ka kongresista nga ni balitok ay kay siya man gud notado man ni siya nga kuan supporter ni VP Sara before, or I think ang iyang asawa man gani was part of the I think cabinet ni Presidente Bongbong Marcos niya. Ako'y mga nabasahan nga ni balitok naman kuno siya. I don't know sad unsa ka tinuod mo nandi sad lang sa kumungan ana partner. Pero even as early as now nakakita na tag mo medyo shake up or kining mga movements ngayon ana kung tinuod man sa tigani. But it will be interesting partner. Ako I would really like to listen to their explanation. Kining atong mga Cebuano legislators kay we all know that Cebu bisag unsa pa inyong tan-awon, the numbers speak for themselves. Sa mga election, grabe ang support sa mga Duterte grabe ang suporta sa Cebuano voters to
to Vice President Sara Duterte. And that could have been a lot due to a lot of factors, and things could have been different right now na partner because mga recent developments. But this mean taas nga pong suporta sa mga Duterte. So karon tan-aw na to if kining mga legislators na to, I don't know how they will really vote kining mga Cebuano lawmakers. Kinsa may nibalito? Sige. Tanaw, isend na ko sa imo ang link. Ay, nga nila lang na, ay, obligado man sad ka nga mo kuha na kay Obligado public ko. officials man na sila. Kaysa man ang Kaya nibalito. sa ako ni Claro, sa ni balito, Okay, gymnastic. Kuan ba? Ang title sa column ni Sir Leo Lastimo sa Balitok ni Duke. Si Duke Fresco? Oh, Nibalitok siya sa asa. Dunay duha ka Sugbuanon nga ex-officio member sa House Justice Committee. Isip Deputy Speaker, sakop sila sa tanang standing committees. Wala sila igkita o wala madunggi sa 8 ka public hearing sa gihimo sa komitiba sa impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Okay, so kinsa man ang ikaduha? Ang ikaduha, kinsa man ni so Deputy Speaker Raymond Mendoza sa TUCP. Sa Alo TUCP. Nga, Okay. nga suod ko ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Yeah, but kanang, sorry ha, kung amo ng maestro si Sir Leo, no? With all due respect pa, may kagbalitok, wapa kanaanad og tinuod man gani, nga gikan man sad na siya ni, remember, iyang asawa, spokesperson ni Inday Sara. Yes. O niya, paghuman, pagbuwag, kay naman sad ang asawa sa gabinete ni Marcos, they perhaps chose to stay with the Marcoses. O niya, so, politics. Welcome to the Philippines. At lingaw, especially nga giingon nga next week na ang possible nga pag-vote nila, plenary vote ba sa impeachment complaints. More than that, I hope nga lagi mo butab sa sila based sa ilang di ba ingon man ka partner di ka ng konsensya, pero ako nindot nang yapon ko mo vote sila based on their conscience nga kanang Apil gyud na, but kung may kag konsensya attorney, depende man sad gud kung unsay konsensya kay uban musud man din nagkaturabang nahutdan mig asin, gitagaan ra ba kog asin. konsensya sa naman na. Konsensya man kana. Utang ka bubuton, di ba? Yes. So dili pud siguro kay ug may kag utang ka bubuton, amo na hinungdan sad nga, di ba? So depende gyud sa unsay imtan, duha man, palitan ikaw, may laki ka, abogado man ka. There are some knowledge that ordinary people do not know when compared to a lawyer. So, kung abogado ka, nya tan-aw nimo kanang kani impeachment ni. Sige, okay, kung ordinaryo ka nga tao, moingon gyud ka na. Ako ato gyud nang igo kay para makabaw taon sa tinuod, but kung abogado ka kabaw sad ka sa technicalities, unsa may implications ani, unsa may kanang reasons, legit ba under the law kanang mga ingon ana ba? So, kana pod ganahan pod ko makita. But I also want to hear the other side. Mao na ako interesado kay kog mga hearing kay daghan kag makatunan. Only if you're willing to listen and have an open mind. Dili kay, ay sus, tingog na sad ni. Di naman ka kadungog when you're so busy bashing people because dili mo parehag views or just because you don't like their face. Ang ending nga na, di na ka kadungog kung unsay unod sa gisulti kay Paglibog jud ko nganong in-ana pagka-wired ang ubang mga tao nga politics based on personality-based politics. Nga bahala na lang unsa ni ipakita nga ebidensya against anong imong gituuhan, basta magkuyog yun biyan ako ning pakamatyan. Depende sa ilang mga lain-lain naman. Basta lagi atong Francis Fukuyama katong identity. Identity. Katong imong giingon nga gikawat ang iyang identity theft ba ni? Dili oy lahi pod oy. Politics and politics. kuan. Sige, basa ta ana una kay. Mapagi ko kabasa sa imong gihatag nga speeches ni Barack Obama. Pero ni basa ko natong kuan katong iyang speech later diba? na Nagchika na. Pero balik balik kana siya. May bawaan ni mo later. And daghan sa sila factors to consider kay moingon ang uban natin ni. So moingon lang ka ana kay whatever kanang di pud ba na lalim like the part of Governor Pamela Baricuatro lang daan. Di ba gibash naman siya gibash naman siya sugod kay ingon siya politically colorless ko. Kanang di pud na lalim sa ihang sitwasyon kay kung mudiga pud ka diha nga adi ko mo suporta sa administrasyon tagaan ka og funds para sa imong projects. Yes. So it is kasabot jud ay ka ani partner no nga lisod ang posisyon sa politiko. Dagan siya consideration number 1.
personal nimo kay mo gid ni akong political alignment. But number 2, mag-unsa man imong political alignment, makabuhi na sa imong mga constituente panahon sa panginahanglan. So depende lang sa imong personality kay na may puy uban nga ingnon ka na like ako, kapitan ako, ingnon or SK nako, nya ingnon ko na taga ni ani nga project dili lang kay di mo na SK. I will stand by my kuan para sa youth na. Sige babagan ko na imuhang project tanan. Anaan kasi imong kapitan. Munsa man ka, duha either mo give in ka, muhatag ka, or di moingon ka nga, okay, babagi lang pero kuan. People will then call you kung imong buhaton na nga mo ni uyon ka, uyon kun Halin ka. Ingnon dayon ka nga kuan ka, balimbing. Or ingnon ka nga nahalin man. Nahalin. Or nahadlok man. Ano ba? Butterfly. So easy to say that, but kanang ikaw na adito, Yeah. dili lang imong self, imong hunahuna. I think that's a fair comment sa partner. Mo naglisod siguro mo lagi na dam if you kanang opposition thankless makadumdum ko sa gingon ni Mayor Michael Rama. Yeah, it's a thankless job to be right there. And I think it's true. It is, but at the same time, nobody pushed you to be there. Mausad. Pero there's one thing I learned, wa may nagpugos nimo bisag mo kag singgit gyud katawhan. Uy, ikaw man. Wala lagi nagpugos. Pero ako yung gidiga, ako yung gitugyan ng akong kaugalingon in the name of public service. Mao na, if you go into politics, you also have to be a bit feisty. Feisty niya. Mura kinahanglan lagi nimo hinuklugan partner no. Muna unsa man mobalik ka di raman sad ko problema do. Lipay ra ka pero mobalik sad ko di sa kumahadlok bahala mo kay di man ko bagbinuang. Grabe naarbay barangay at SK election in November. Saon. Yeah. Kana, ikaw, hapit na ka. Enter na. Bitaw ka ng mga yun na ba? It's so easy to, kanang social media, magkatawag yun kumana ko. So easy for people to bash on ya. It's not easy on the part of those that you put in the position just because you voted for these people. Was na nagpasabot nga. It's not a murag kamo na lang gibubot. Ano ba, no? Kaya murag, daghan sad sila i-consider niya. Di man sad kay kamura ang nanginhalan. Usay pag yung attorney, ang pinakakusog nga basher, dili constituente anang tawhana. Supporter? Nagtanaw ni mas di magigataga Cebu, butbuot, apil-apil. Naday mga inana. Mag-apil-apil. Lipa-lipa. Ang uban, mga kuan pa, mga professional pa. Just because. Kanang style sa Facebook attorney ba na nalay mag-post. Naglagot ko sa akong silingan. Nga ikaw, di ka silingan just because kailang. Asa man abi kay ato nang kuan. Wow. Kamoy nag-away. Di ba? Ikaw man kung tinudoon ka sa silingan, suklan ka. Apil man mo tanan. Mao gyud na patay na ka diha. Mao na attorney. Muna, pag isip-isip mo niya, paminaw sa dumayo kay para makasabot pa kung ngano gyud. Pero kita na ko attorney na nakoy nakitaan si ako man lang kay nag-post man siya sa Facebook si Congressman Babayap. Nag-post siya niya, iyang gilatag. In fairness, nakaingon ko. Well, in fairness, Babayap? may pagka-handle. Buhol. Uy, buhol. Wala ha? Asa di ka nagpuyo? Bana ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. So, tanaw ko, Congressman Babayap, iyang gilatag. So, expected naman sa, will he be voting that I for don't know or yet. against? But kanang makita nimo nga naglatag na siya, mao na yung sentimento, doon na sad tay mga DDS nga, ingon, ana-ana ba? But kay Bawsad ka, why is doing that? Yes. Diba? Para inigabot sa panahon. Nga i-account na ang imuhang vote. Makaingon na ka nga nang tanak mo. Tanak ko ninyo. Mo ni ang mga tawa na niya. And also, testing the waters. Kaya ibutang ni mo to, makita sa nimong comment sa mga tao. Nya, ikaw nga nakaila kasi mong distrito. And if you are also very active on social media, you will know, fake account man ni, troll man ni, kani tinuod ni, leader ni, anak ni sa kuan. So then, makaingon ka, in a way, nag-consultation gid siya. Kana. Sige, nya ang saman humano na nato ning semana. Consultation manguli na ta. Ato yung padangat ang gaan daw ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Diha ra gayud kutob kita.
Way pag-asinso. Way mayong kaugmaon ang imong mapabot. May mga tao ngayon ini ang batasan, usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil. Kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nag-ingon, he who excuses himself, accuses himself. Busa, dili gayud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan, ikaw mo balibad. Labi na gayud kung ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil. Sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nag-ingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga moingon nga dili pa ako andam kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nag-ingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya sa atong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Lang itong Amahan, nasayod kami nga ikaw dunay calling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo. Kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa, ibubo kanamo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo. Amen. Ang Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, Tatay Dodong Lim Chua. Daghang salamat Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiuban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend and see you next week sa atong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello, Cebu.